So, maglalagay tayo ng cover dito ngayon kasi baka ulan, tapos magpa-park tayo sa public area sa hospital. So, might as well cover na lang kasi very tempting. Ito, expected na to na manakaw to. Si belt lang yan eh. So, okay lang, nakawin lang nila. Yan, okay lang yan. Hindi ko pa talaga nilock to eh. Hindi pa talaga. So, kahapon nilock ko na to, which is a good idea. Plus to, ginawa na rin natin. Sana hindi siya mahulog. Tapos to, repaint ko to ng puti. Repaint natin siya ng white para mas magbagay lang tingnan. Hindi siya black, white. Madali lang yan kasi ito, ako nagpaint niyan. Yan. Ako nagpintura niyan. Yan. So far, so good. Yan yung ating Vespa na si Bruha. Good morning everyone. Here we go. We are going to Capitol Hospital. Nag-cover ako sa aking top box ngayon kasi mahirap na kasi magpa-park tayo sa public area. So, ayun. So yung concept natin na picnic, this is a series 3 already. Malapit na talaga siya matapos. So sabi nga, lagi kong sinasabi sa sarili ko, kahit sa photography, na photography doesn't have to be expensive. Ang mga items na ginagamit mo, like mga cameras, lenses, they don't have to be expensive. You just have to be creative. You know what to do with your white balance, yung exposure, lalo na yon. Kahit naka-crop sensor ka, kasi ako naka-crop naman ako dati, basta as long as you know what to do with your camera, walang problema yon. Kahit mumurahin yung mga lenses mo, walang problema yon, basta marunong kang maging creative. Same thing with motorcycle. In-apply ko yun sa motorcycle dito. So ang ginawa natin dito mga parts, hindi siya talaga expensive kasi pinagkukuha ko lang sa Lazada halos lahat ng mga parts nito eh. Itong coming yung aking side mirrors coming pa probably next week. In order natin yun sa Shopee. Tapos mga worth 3,500 yata. Oo. Tapos most of my items online lang talaga. Nung tinotal ko lahat ng mga expenses ko, yung mga maliliit na bagay na nagkamali ako tapos bumili uli, umabot na rin siya ng mga almost 40,000. Kung sa tingin ko almost. Kasi mga 30 plus na siguro siya ngayon eh. Kasama na yung mga labor and installation, mga ganon. Kasama na yun. Umabot na siya ng mga 40 plus. Buti na lang kahapon, 1.9 lang yung ating installation dun dito sa crush bar. Kasi nga, pinaulit ko sa kanila yun eh, kasi nagkamali sila ng install eh. Tapos after this, pa-ceramic na natin sa kung saan meron na maganda. So yun nga, maglalagay pa tayo ng ipaparap natin yung harap natin dito sa baba, sa likod ng puti. Yung pag-build talaga nito, talagang pinag-isipan ko eh. Ang dami kong mga ideas na gusto kong ipasok dito, pero yung first idea ko nga mga parts is gawing puti yung mga saddle racks ko, mga lagayan yung nasa harap tsaka sa likod. Gagawin ko dapat puti yan eh. Maganda sana yung concept na yon. Kaso buti na lang sinabihan ako ng Garahe Custom kahapon na hindi sila nagaganon, hindi sila nag powder coat ng chrome na bagay. So hindi siya pwedeng powder coat, hindi didikit siguro. Yan ang sinasabi niya. Eh itong kasing nasa baba ko, in order ko to black eh. So nagbumalik uli ako sa idea na chrome and white ang natin. Tsaka may accent na light brown for leather. Mga ganon. Sana merong sirayan ng makinis na white para at least ma-achieve natin yung gusto natin mangyari dito tapos para matapos na rin siya. Itong dito alanganin pa ako eh. Wait lang. 3,000 lang yun eh. Pwede naman. Pag hindi gusto, di benta mo. Pwede naman eh. Yung doktor kanina, kasing edad lang kami eh. Ayaw daw siya payagan. Sinabihan ko siya mag-Vespa ka sir. Dok, yung ko kasi yung asawa ko. Ayaw payagan eh. Ganun talaga.
Bumili ka lang, tapos hayaan mo na yung asawa mo tambururot dyan. Ganun talaga yung mga asawa. Killjoy. Ganun din na may asawa ko dati. Pupunta na tayo sa Ryan Decals. Tingnan natin kung anong magandang kulay puti nila doon. Paparap na natin to. Kung harap yung gulong, alam na natin ng white strip. So kayo mga parts, kung gusto niyo ano pala, yung mga pinupuntahan ko, mga okay naman yon. Limited lang yung kulay dun sa garahe customs. Medyo limited lang ang ang kulay nila. So kung white at saka black lang, madali lang yon. Pero pag ibang kulay na based dun sa kulay ng motor mo, medyo malabo yun. Itong sa akin, malabo to kasi wala silang kulay na ganito sa powder coat o powdered na paint. So dun sa garahe customs, okay dun kung kunyari mga black tsaka puti lang yung papapaint nyo, okay yun. Walang problema yun. Pero pag mga ibang kulay, problema na yun. Tapos kung gusto niyo naman mga stickers, sa Ryan Decals kayo pupunta. So malalaman natin ngayon uli kung ilan na yung tinakbo niya. Halika, bigay ko sa'yo sticker. Ayan, oh. Subscribe ka, ha? Parang awa mo na. Oo, matagad. Sige, sir. Sige. 24 kilometers per liter this week. Lakas kumain ng gas. So kung gusto niyo magpa sticker, Ryan Decals na lang kayo. Madaling kausap kasi mga tao doon. Isang mabait pa. So wala kayong problemahin dun. Hindi kayo tatagain ng presyo. Hindi naman, marami na rin. Pero ano siya, Parang may green na naman. para siyang relax green ang tawag sa kanya. Ito, ano lang to bro? Ano lang to? Binibihis lang to ganyan. Hindi yan talaga ano. Tignan natin pre, para sa likod ako. Nido, ganda pala. Ganda. White side wall on a budget. Tawag. Tapos din. Linis oh. Ryan Decals lang, Brad. Linis oh. Alam mo, pintura eh. Sticker lang yan. Ganda din oh.
Ayan na, kasama natin si Jay kasi may pinagawa din siya. Salamat uli kay Ryan Decals. Ang ganda-ganda niya na. Ang ganda-ganda na ni Bruha. Hindi na siya mukhang bruha. Mukhang sosyal na bruha to. Ay, thank you Lord for this day. Damage 2,000. Ayun, so nagawa na natin yung kailangan natin gawin. Salamat. Mag-hi ka muna, Jay. Mag-hi ka. Ayan. Mukha ng panchiks bro? Oo. Gusto ko yung helmet mo. Ang ganda. Here ka na. Aray talaga yan. Magkano bili mo yan? Kilo sa akin to eh. Oo, maganda siya. Oo. Yun talaga dapat ang pang Vespa eh. Oo. Classic. Kaya nga. Salamat ulit sa mga nakikinig. This is our almost final chapter of our series. Kasi hindi pa dumating yung aking side mirrors eh. Sana dumating na sa this week. Excited na ako lagay yun kasi yun ang magbibigay talaga na ito talaga ay classic, di ba? So masaya naman ako na pinalagyan ko ng sticker tong aking gulong at for the first time ako lang yata sa isa sa mga naka-Vespa na nagpalagay ng ganyan. Di ba? So okay yun. Malaking bagay na nilagyan natin siya ng puti para haragang classic na classic siya. Okay, thank you so much for listening guys. Always remember, stay safe, ride safe, God bless, bye!